Hello, magandang gabi po. Good evening, everyone. Welcome po sa Jesus Head Ministry Church. Sorry po, last week, nagkaroon po ng brownout po dito sa lugar namin. Kaya hindi kami nakapag-service. So, dahil tayo naman ay series of study, tutuloy lang po natin. So, welcome po sa Jesus Head Ministry Church 303rd Midweek Service. At ito po kami sa Mateo Rizal. And every Sunday po, nasa Book of Luke po kami. Patuloy pa rin po sa series of study. Chapter 11 po kami. Okay. So, please, kung kayo po malapit, sana maka-fellowship namin kayo dito sa church every Sunday and every Wednesday. So, ang ano po natin, study po natin, Book of Joshua. Ang Joshua po ay hanggang 24 lang. And then ang study po natin ang title, The Witness Between the Western and the Eastern Tribes. Medyo masakit po sa sing-singaw ko. Sorry. Mahirap magsalita. Pero salamat sa Panginoon at tayo po ay pinayagan niyang mag-aral. Wala pong brownout. Sana sa lugar niyo wala ring brownout. Sama-sama tayong makapag-aral. Let's start with prayer. Diyos sa mga salamat, dalangin namin, Ama, yung patuloy na patnubay at pag-aaral na ito. Ito po ay inihanda niyo last week pa at nais namin, Lord, na sabay-sabay kayong matuto. Maunawaan namin yung reaction po ng both mga magkakapatid po, anak ni Israel. So, makita namin yung aming sarili. Makita namin kung aling side po ang madalas na nagiging nagagawa rin namin. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng lesson dito at maisabuhay mo namin yung negative at positive na reaction. Maraming po salamat sa pangunguna ng Banal Espiritu. Salamat po. In the name of Jesus we pray. Amen. So last week po, or 2 weeks ago, hindi kasi tayo natuloy last week, ang huling study natin ay pinauwi na po ni Joshua yung mga taga-eastern part tribes. Yung mga nagmana ng mga lupain, mga anak ni Reubenites, o anak ni Reuben, anak ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. So sila po ay tumulong, lumaban upang masakop po yung lupain at matalo po nila yung 31 kings at makuha po nila yung promised land. Pero sila po ay nakatira na, namana po na nila yung mga Transjordan, ando na po yung pamilya nila, mga hayop nila, pero ang mga kalalakihan, 20 years old and above, ay nagpatuloy lumaban. So last 2 weeks, pinabalik na po sila ni Joshua at tagumpay po ang kanilang layunin na ma-reclaim yung promised land. At inutusan sila ni Joshua na ingatan yung mga batas at utos ni Moses, yung Shema, commandments, ibigin ng Panginoong Diyos, lumakad sa lahat niyang mga daan, ingatan ang kanyang mga utos, manatili at maglingkod sa kanya ng buong puso at kaluluwa. Now, yung verse 10 hanggang verses 34, ito naman po yung nagkaroon ng misinterpretation sa maraming misunderstanding, maraming hindi nagkaunawaan, pero later on magkakaintindihan din po sila. At dito po mga kapatid, makikita natin yung mga reaction po ng western side or tribes. Ang western tribes po yung mga nasa loob ng Kanaan. Ang eastern side or eastern tribes yung mga anak ni Reuben, ni Gad, at saka ni half of Manasseh. So dito mga kapatid, okay naman. Okay, thank you.
Okay. Dito po, tingnan natin kung ano yung magiging reaction po. After ng more or less ilang months lang po yung nakalipas dito. Tingnan po natin, gagawa po ng altar or monumental, actually monumental stone lang dapat pero altar ang ginawa ng mga anak ni Israelita. So medyo nakakabahala. So nagkaroon po ng konting problema dito. Pero tingnan natin yung kanilang usapan. So, verse 10, Joshua 22, verse 10. Nang sila'y dumating malapit sa lupain ng Jordan, na nasa lupain ng Kanaan, ang mga anak nila ni Ruben, Gad at ang kalahating lipi ni Manases, ay nagtayo roon ng isang napakalaking dambana sa tabi ng Jordan. So nakalagay nga sa New King James, a great impressive altar. Ang altar po ginagamit sa mga burnt offering. Tingnan natin para saan. Verse 11, at narinig ng mga anak ni Israel na sinabi, tingnan ninyo, ang mga anak ni Ruben, Gad at ang kalahating lipi ni Manases ay nagtayo ng isang dambana sa tapat ng lupain ng Kanaan, doon sa kanilang lugar. Kasi ang division lang po nila, ang boundaries ay yung river, Jordan River. Sa bahaging pag-aari ng mga anak ni Israel sa lupain ng Jordan. So sabi nga, narinig ng mga anak ni Israel, may mga balita silang nadidinig na nagtayo daw ng dambana. Okay, altar. Actually, ang altar po ay nakakategorize into, ang categorize nito ay pag sinabing altar, yung function niya ay for burnt offering, serve as the central place for sacrificial worship and atonement for sin, and the meeting point between God and Israelites. So, yun talaga ang talagang kung titignan natin yung purpose niya. Meron ba tayong Leviticus 17:11? Meron yan. Meron. Tingnan po natin, no? Yung altar. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana o altar upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. So, ang altar talaga, ang dambana, ay dito nakalagay, siya ay nakalagay sa tabernacle of meeting. At doon ay nagkakaroon ng burnt offering para sa remission ng kasalanan. So talagang ang altar ay para doon. Ay nadinig po ng mga anak ni Israel sa Kanaan, yung mga nakatira doon, yung ganung balita. So ang nakita nila ay yung altar. Altar or dambana in Hebrew is misbiyah. Misbiyah. Or great impressive altar. So pagkakasabi sa English ay napakalaki at napakalaking dambana. Ibig sabihin, hindi siya masasabing parang ordinary. So in Hebrew, misbiyah gadol lamare. So, pero yung altar mismo, the word altar is misbiyah. Okay, verse 12. Nang ito ay marinig ng mga anak ng Israel, ang buong kapulungan ay nagtipon sa Shilo upang makipagdigma laban sa kanila. So, na-confirm nila, nadinig nila, but nadinig lang nila yung mga bali-balita, maaring hindi nila ito nakikita. Pero sila po ay nagkaroon na ng gathering, ang buong congregation sa Shilo. Ang Shilo po, doon po nakatindig po yung tabernacle. Ang purpose po nila
ay makipagdigma laban sa kanila. Ganun kaagad ang purpose nila, ang layunin nila. Nag-react kaagad po sila mga kapatid para digmain yung kailang kapatid sa kabila ng Jordan. Ganun kabilis ang negative reaction nila without any explanation from Reuben, Gad, and Manasseh. Ano kaagad yung kaisipan nila na digmain, no? Very fresh pa yung digmaan sa kanila. Sanay sila sa tagumpay, sanay sila sa labanan, nasanay na po sila sa gera, sa battle. Kaya kahit kapwa nila kapatid, para bang gano'n na lamang kaagad yung kanilang intensyon. Verse 13, at sinugo ng mga anak ni Israel sa mga anak ni Reuben, Gad, at sa kalating lipid ni Manasseh sa lupain ng Gilead, si Pinehas na anak ng paring si Eleazar. Si Eleazar din po, medyo maano rin po ito, agresibo din po ito. Very zealous priest din po ito. Galit po ito sa mga Israelitang sumasamba sa Diyos-Diyosan. In Book of Numbers 25, verse 7 to 11, makikita doon yung mga ginawa niya. Verse 14, si Pinehas po, anak ni paring Eleazar. Si Eleazar naman, anak ni Aaron. So, high priest po siya. Verse 14, kasama niya ay 10 pinuno. Isang pinuno sa bawat sambayan ng mga magulang sa bawat isa sa mga lipi ng Israel. At bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga sambahayan ng kanilang mga magulang sa mga angkan ng Israel. Bukod sa mga tribes leader, yung bawat family pa may mga leader po. So, kaya sila ay kinausap ng mga elders ng Israel. Si Pinehas po ang namuno sa kanila at may mga kasama pa silang mga elders. Verse 15, at sila'y dumating sa mga anak ni Reuben, Gad, at sa kalating lipik ni Manasseh sa lupain ng Gilead, at sinabi nila sa kanila. Ibig sabihin, inutusan sila para tumawid sa kabila ng Jordan upang kausapin po si kawing kapatid nila, yung mga anak ni Reuben, ni Gad, at saka anak kalahati ni Manasseh. Okay, tuloy lang natin. So, si Joshua po ay wala na po dito. Hindi na po siya kasama sa pagpunta. May edad na po siya. Malapit na po siyang magpaalam dito. Kaya, hindi na siya pakialam sa pagsamba tungkol dito. So, yung priest na lang po at saka yung ibang mga elders. Verse 16. Ganito ang sinabi ng buong kapulungan ng Panginoon. Ito pa yung reaction nila si Pinehas, high priest. Anong kataksilan ito? Sabi rito, anong kataksilan itong inyong ginawa laban sa Diyos ng Israel sa pagtalikod sa araw na ito mula sa pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong pagtatayo ng isang dambana bilang paghihimagsik laban sa Panginoon? So ito'y tanong nila. Ang kapulungan, ang congregation ay kinonfront po yung mga anak ni Reuben, Gad, tsaka half of Manasseh. Na yung mga kapatid nila doon sa Shiloh, they are waiting. So what happened, kung anong resulta, sila'y handang lumaban at pag napatunayan yung pagtataksil na ito, sila ay papatayin itong mga kapatid nito. So sabi rito, anong kataksilan ang inyong ginawa? In New King James, ang nakalagay ay treachery. Treachery in Hebrew, kataksilan in Hebrew is most commonly rendered by the root bagad. B as in boy, B-A-G-A-D.
yung treachery, pagtataksil. Meaning to act deceitfully, violate a covenant or betray trust. It implies a profound breach of loyalty, example as a marriage or in a relationship with God. Tulad na nangyari din sa Jeremiah 12 verse 6. Ito yung accusation ng mga elders kasama si Phinehas, high priest, na anong kataksilan ito? So, syempre, nakita nila ito. Hindi lang ito nadinig, mismo nakita nila ito kung ano yung altar na ginawa ito. Verse 17. Okay. Ito yung confrontation, mga kapatid. Hindi pa ba sapat ang kasalanan sa Peor na kung saan ay hindi pa natin nalilinis ang ating mga sarili at dumating ang salot sa kapulungan ng Panginoon. Ito pong sinasabi na si Phinehas ang nagsasalita dito, siyang pari. Na siya rin may karanasan dito sa Baal, sa Peor. In Book of Numbers 25, verse 3 to 10, ang mga anak ni Israel ay nakiapid sa Diyos-Diyosan ng mga Moabites. Si Baal, kung tawagin Baal Peor. So harap-harapan sa kanila, dinadala yung mga babae ng mga Israelitang lalaki. Harap-harapan, kumukuha ng mga babae, ay bawal po yun. Sa harap ni Moses, nakita nila sa harap ng mga pari, na parang i-display pa nila yung kasalanan nila. Harap-harapan, bawal po yun na maki-intermarriage sa mga ibang lahi. At sumamba, bawal din po yun yung mga Israelita, ay makisamba sa pag-aalay ng mga offering sa Diyos-Diyosan ni Baal. Si Phinehas po ay, na nagkukwento dito, siya po ay kumuha ng sibat at sobrang selos siya, nagalit po siya, pinatay niya po yung isang Israelita na nakikiapid. Kung ang babasahin niyo po yan, Aklat ng Bilang 25 verse 1 to 18, pinatay niya po sa likod habang nakikiapid po yung lalaking iyon. At sa mga oras na yon, nagaganap na po yung salot. Kaya nga sabi dito, verse 17, hindi pa ba sapat ang kasalanan sa Peor na kung saan hindi pa natin nalilinis sa ating mga sarili kaya dumating ang salot sa kapulungan ng Panginoon? Kaya mga kapatid, dumating po yung salot ng mga oras na yon dahil nga sa pakikiapid ng mga Israelita. Doon sa salot na yun, mga kapatid, 24,000 po ang namatay doon. Nadamay po ang iba na hindi nakikiapid. Nadamay po ang iba na Israelita na hindi gumagawa ng kasalanan. Verse 18, upang kayo himiwalay sa araw na ito, sabi nila, nila Phinehas, upang kayo himiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon, at kung kayo maghihimagsik ngayon laban sa Panginoon, ay magagalit siya bukas sa buong kapulungan ng Israel. So sabi dito, kung sila daw ay hihiwalay sa pagsunod sa Panginoon at maghihimagsik, ginamit po sa New King James yung rebel, paghihimagsik, rebel against God. Rebel is marad in verb and Mary naman siya in noun. If the rebellion, to revolt or rise up against authority. Kung mapapatunayan. So, ibig sabihin po nito, the Hebrew word marad or rebel, which means also to be contentious, disobedient, or bitter against God. Kapag naghimagsik sila, ay magagalit daw ang Panginoon. Sinasabi dito ni Phinehas, bukas
sinabi niya bukas magagalit. Madadamay po sila dahil ganito na po yung nangyari sa Baal Peor. Madadamay po ang parusa ng Diyos ay hindi lamang parusa sa taong nagkasala, kundi nadadamay po ang ibang Israelita. Kaya natatakot po itong mga ito. Kung mapapatunayan na sumasamba sa Diyos-Diyosan, itong mga nasa Transjordan. Kaya sabi niya, magagalit siya bukas sa buong kapulungan ng Israel. Madadamay po ang iba. Kung mapapatunayan po yon. Dahil ito na po ang nakita ni Pinehas nung panahon na yun. About 24,000 ang namatay. Pero nung pinatay po ni Pinehas, yung Israelitang nakikiapid, nangangalunya, huminto po yung salot. Pero marami na pong namatay. Kaya gusto nilang malaman, itong mga elders na ito, at si Pinehas, yung araw na iyon, gusto nilang malaman, ma-confirm kung totoo ba na sila ay naghihimagsik sa Diyos at ang mga kapatid nila sa kabilang river ay naka-ready na po para sila po ay lusubin at patayin pag napatunayan po. Kasi takot po sila na kapag hindi nila pinatay itong mga ito, sila ang mapapatay ng Diyos. At sinasabi ni Pinehas, bukas mangyayari yon. Kung mapapatunayan, talagang nagre-rebelde. Kaya sinasabi ni Pinehas, ngayon pa lang, magkaalaman na kung totoong ang mga anak ni Ruben, anak ni Gad, ay totoo bang nagmahihimagsik laban sa Diyos. Verse 19, meron pa siyang ipapalo up. Gayunman, kung ang inyong lupain ay marumi, sabi ni Pinehas, dumaan kayo sa lupain ng Panginoon na kinatatayuan ng tabernakulo, yun nga po sa silo, ng Panginoon. Tabernakulo ng Panginoon. At kumuha kayo ng pag-aari kasama namin, huwag lamang kayo maghihimagsik laban sa Panginoon. O gawin kaming mga maghihimagsik sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang dambana bukod sa dambana ng Panginoon nating Diyos. So sabi ni Pinehas, kung ang lupang ito ay marumi at hindi kayo bagay tumira, para sinasabi niya, doon na kayo tumira sa loob ng Kanaan. Huwag lang kayo maghimagsik laban sa Diyos. Verse 20, may example pa siya. Hindi ba't si Achan na anak ni Zerah ay nagtaksil tungkol sa itinalagang bagay at ang puot ay bubagsak sa buong kapulungan ng Israel? Again, gano'n na naman nangyari. Dahil sa plunder, nag-corrupt po si Achan, nagtaksil. So may bumagsak yung ibang kapulungan sa Israel. Ang taong iyon ay namatay na hindi nag-iisa, sabi ni, I believe, ito si Pinehas, dahil sa kanyang kasamaan. Itong si Achan, mga kapatid, pag binasa natin yung Joshua chapter 6, ibinagsak ng Panginoon yung wall of Jericho. At nung napuntahan napatay nila yung mga tao sa Jericho, ang habili ng Diyos, huwag kayong kukuha ng mga gamit, ginto o pilak. Ano man makukuha ninyo ay ilalagay sa box o treasury box ng Diyos. In Joshua chapter 7, ang lulusubin nila ay yung lugar ng Ai. So 3,000 lang yata yung pinadala ni Joshua. Sabi nila, konti lang ito. Pero kaunti man ito, pero doon sila namatayan sa labanan na yon. 36 na Israelita ang namatay. Na-prostrate po sila, sumama ang loob ni Joshua, bakit sila namatayan? Sinadya yun ng Panginoon upang ipaalam na merong ginawang masama si Achan. Si Achan ay nagnakaw ng balabal, ginto, pilak, binaon sa lupa sa ilalim ng kanyang tolda. Walang nakakaalam. Maliban sa Diyos at kay Achan at saka sa mga anak ni Achan. Anak po, alam nung mga anak ni Achan. So ano nangyari? Pinagbabato po si Achan at yung mga anak niya. Wala pong binanggit yung asawa dito. In Joshua 7, verse 24 to 26, marami pong namatay dahil sa kasalanan ni Achan. Nadamay ang ibang Israelita,
sa paghihimagsik ni Achan. Bukod sa anak niya, 36 pa yung namatay na sundalo na hindi alam kung bakit sila namatayan. So yun ang nangyayari. In Book of Numbers 25, doon sa lugar ng Plain of Moab, nakiapid ang mga Israelita sa Diyos-Diyosan ni Baal, Diyos-Diyosan ng mga Moabites, si Baal Peor. Dito naman si Achan, ganun din ang ginawa. Si Achan naman, magkaiba sila ng kasalanan. Yung isa ay sa Diyos-Diyosan, yung isa ay sa pagnanakaw. Pareho po silang nag-disobey sa Panginoon. Ngayon, ito po yung binabanggit po ni Pinehas sa mga nakaraan nila, sa mga nakaraan nila na sila ay napapahamak dahil sa mga kapwa nila kapatid. Mga kapatid, anak po kasi sila ni Abraham. So, anak sila ni Israel. Ang kasalanan ng isa, pwedeng madamay ang lahat. Verse 21. By the way, verse 21 to 29, sasagot naman po yung mga inaakusahan. Ang tanong, tama po ba ang accusation ni Pinehas? Tama po ba yung nadinig nilang balita? Tama po ba na nakita nila yung altar para sabihing nagtataksil na sila sa Diyos? So magpapaliwanag po itong mga ito. Nang magkagayoy, sumagot ang mga anak ni Ruben, anak ni Gad, at ang kanilang at kalahating lipig ni Manases, at nagsalita sa mga pinuno ng mga sambahayan ng Israel. Verse 22. Ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang Diyos, ang Panginoon. Nalalaman niya at hayaang malaman ng Israel kung paghihimagsik nga o kataksilan sa Panginoon. Huwag mo kami iligtas sa araw na ito. Kung ito'y kataksilan, kung ito'y ay pagre-rebelde, sabi ng mga anak nila, Ruben at ni Gad, huwag silang iligtas. Mamatay na sila, parang ganon. Verse 23. Sa pagtatayo namin ng isang dambana upang humiwalay sa pagsunod sa Panginoon o kung aming ginawa upang paghandugan ng mga handog na sinusunog o handog na butil o handog pangkapayapaan, ay mismo ang Panginoon ang maghihiganti. So kung sila man ay nag-o-offer dito, kasi nga pag sinabing altar, burnt offering po kasi yun ang category nun. Kung tutusin, pwedeng hindi dapat ganon kaganda at kalaki siguro. Pero kung ganon nga, sabi nila, mismo ang Diyos na ang maghihiganti sa kanila. Verse 24, kung ganon nga. Verse 24 to 25. Ngayon, verse 24 sabi, hindi. Kundi ginawa namin iyon dahil sa takot na sa dating na panahon ay sasabihin ng inyong mga anak, yung mga anak nila doon sa loob ng Kanaan. Mas marami doon Siyam na tribes at kalahati ni Manasseh sinandon. Nagwo-worry po sila, kaya sabi nila, baka sabihin ng inyong mga anak, anong pakialam ninyo sa Panginoon? Sa Diyos ng Israel. Nagwo-worry po sila na baka dumating ang panahon na mamatay na po yung mga elders, yung mga fathers nila, yung mga anak nila na hindi nakakaunawa ng mga nangyari, ay hindi na makilala yung mga anak-anak ni Gad, ni Ruben, kalahati ni Manasseh. Baka pigilan silang sumamba sa loob ng Shilo ng Kanaan. Verse 25. Sapagkat ginawang hangganan ng Panginoon ng Jordan sa pagitan namin at ninyo. Ninyong mga anak ni Ruben at Gad. Ito rin baka sabihin daw ng mga anak sa kabila. Kaya'y walang bahagi sa Panginoon, kaya't patitigilin ng inyong mga anak ang aming mga anak sa pagsamba sa Panginoon. Kasi mayroong Jordan River na pagitan. Dumarating ang time, ang panahon na nagiging division po yon. Dahil yung ibang mga anak ni Israel ay nasa Transjordan. So, itong mga ito naman ay gumawa ng altar para doon. Verse 26. Kaya't amin sinabi, magtayo tayo ngayon ng isang dambana o altar.
hindi para sa handog na sinusunog ni dahil sa alay man. Verse 27. So ito yung for the future. Kundi magiging saksi sa pagitan namin at ninyo, sa pagitan ng ating mga lahi pagkamatay natin, upang aming magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya sa pamamagitan ng aming mga handog na sinusunog, alay at mga handog pangkapayapaan. Baka sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak sa panahon darating, kayo walang bahagi sa Panginoon. So ito po, itong dambana na ito ay hindi para sa burnt offering or any offerings. Ito po ay monumental lang. Kaya lang sa sobrang ganda nga, parang hindi sila makapaniwala siguro na parang altar, dambana nga ang sinasabi nila. So pagsabing monumental stone, kung maalala po ninyo in Book of Joshua chapter 4, nang tumawid po sila Joshua sa Jordan River, in Joshua chapter 4, naglagay sila ng batong alaala, yung monumental stone. Bilang tanda na sila ay tumawid at pinahinto ng Panginoon yung agos ng tubig at nakatungtong sila sa lupa, mismo sa bedrock ng tubig na yon ng Jordan dahil huminto ang agos ng tubig. Naglagay sila ng dambana, or hindi, di dambana, monumental stone, parang palatandaan na pinatuyo ng Diyos yung river na yon. Actually, sana ganun lang yun. Kaya lang, siguro, napakaganda ng ginawa nila, altar ang nagawa. Pero hindi po siya para sa burnt offering. Bilang memory na stone or kaya monumental stone para yung covenant nila magkakapatid ay hindi mabago para sa kanilang mga future na anak. Actually, yung Tabernacle of Meeting na tinayo sa Shiloh, more or less 318 pa itong mananatili. During the time nung nasa wilderness sila, more or less nasa 46 times, kung daw nagkakamali yung kinakabit, kinakalas nila ito. But dito sa Shiloh, tatagal na po ito. Magiging 318 years later, magiging templo po. Pero ang templo may tatayo naman sa Judea, hindi sa Shiloh. Pero ito po yung gusto ng mga Reubenites, mga anak ni Gadites, na ang monumentong iyon or altar nga ang ginawa ay hindi para sa burnt offering or any kind of offering. Hindi rin sa sin offering, kundi ito ay palatandaan lang na sila'y magkakapatid. Ibig sabihin, there is no river boundaries between the sons of Israel. Isang lugar lang sila. Para ang mga anak ni Ruben, tatawid sila sa Jordan River, makapag-alay sila doon sa Shiloh. Doon sa talagang Tabernacle of Meeting. So, inaalala nila baka ma-excommunicate ang mga anak nila. Actually, itong Jordan, Transjordan, mga anak ni Ruben, sila po yung Eastern tribe. Nasa sikatan ng araw sila na doon. Pero yung Western tribe, yun yung nasa loob ng Kanaan. So sabi dito sa verse 27, maging saksi, witness. Itong dambana na ito. Witness in Hebrew is often related to Galiid or Ed. In Hebrew, Ed. Letter E tsaka D. Galiid or Ed. Signifies permanent marker, testament or covenantal agreement between parties, often involving God as the overseer. Like the sons of Reuben, Gad and Manasseh, the eastern tribe, explain the altar was not for sacrifices, but was designed as a witness, or in Hebrew kung tawagin ay Ed. Letter E tsaka D. Kaya pala may mga Ed pangalan, no? Ed. Ibig sabihin pala nun sa Hebrew ay, ang ibig sabihin sa English nun ay witness. Pero Ed sa Hebrew. Verse 28.
At inakala namin, kapag ito ay sinabi sa amin o sa aming mga anak, sa panahon darating, so sila Ruben pa rin nagsasalita, ay aming sabihin, tingnan ninyo ang anyo ng dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga ninuno, hindi para sa handog na sinusunog ni sa alay, kundi isang saksi sa pagitan namin at ninyo. Verse 29, huwag nawang mangyari sa amin na kami ay maghimagsik laban sa Panginoon at tumiwalay sa araw na ito sa pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkatayo ng isang dambana para sa handog na sinusunog, handog na butil o alay na hindi sa dambana ng Panginoon talaga. Nating Diyos na nakatayo sa harap ng kanyang tabernakulo. So verse 30, nang marinig ng paring si Pinehas at ng mga pinuno ng kapulungan ng mga puno ng mga angkan na Israel na kasama niya ang mga sinabi ng mga anak ni Ruben, Gad at Manases, sila ay nasiyahan. Napaliwanagan. Ganun pala. Verse 31, sinabi ni Pinehas na anak ng pari si Eleazar sa mga anak ni Ruben, Gad at sa mga anak ni Manases. Sa araw na ito ay nalalaman namin na ang Panginoon ay kasama natin. Sapagkat kayo'y hindi nagkasala ng kataksilang ito laban sa Panginoon. Ngayon inyong iniligtas ang mga anak ni Israel mula sa kamay ng Panginoon. Kasi nga po, kung sila po'y maghihimagsik, magre-rebelde, pati ang mga Israelita na nasa loob ng Kanaan ay mapapahamak. Magagalit ang Diyos at pwede silang mamatay sa pamamagitan ng salot, sakit o anuman. Pero dahil dito, sabi nila, kasama nila ang Panginoon sapagkat kayo'y hindi nagkasala ng kataksilang ito laban sa Panginoon. So mga kapatid, ito po ay binanggit din ni Jesus na yung madalas binabanggit na 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon ng Panginoon. Matthew 18:20, tingnan natin. Matthew 18:19. Yung beginning verse 15 kasi, beginning verse 15 hanggang 18, pag magkakapatid nagkakaroon ng problema. Tapos sa verse 19, Matthew 18:19, sinasabi ko naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kailang hinihiling, ay gagawin para sa kalaang ng aking Ama na nasa langit. Ito pa yung usapan na peace offering between mga magkakapatid. Verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. So, ito yung sinasabi ni Jesus na during the Old Testament, ganun talaga ang presence ni Lord. The more na mayroong pagkakaisa, kakaintindihan, walang away, walang gulo, ang presensya ng Diyos ay naroon. Alam din nila ito. Kaya nga sinasabi ni Pinehas sa verse 31, sa araw na ito ay nalalaman namin ng Panginoon ay kasama natin. Kasi nga, even si Jesus, pinatutunayan niya na ang magkakapatid ay nag-uusap, dapat nagkakaintindihan. Kapag nagkaroon ng peace agreement, nagkakasundo, ang dalawa, naroon ang presensya ng Panginoong Yesus. Kaya lang, madalas yung Matthew 18:20, ginagamit na 2, 3, nagtitipon sa iyong pangalan, narito ka. Pag binamit mo yon, para bang ang context ay gathering lang. Pero ang context po nun, kapag mayroong hindi magkasundo, mag-uusap, at pag nagkasundo, sinasabi ni Jesus, 2 o 3 na nagkakasundo, nag-uusap, naroon ako. Every time na mayroong peaceful agreement between the two,
the Lord is with them. Yun ay para sa mga Israelita talaga, number one. Kasi ito yung talagang aral nila eh. Kaya naiintindihan po ito ng mga Israelita that the moment na nag-uusap, nagkakasundo, magkakapatid, andun ang presensya ng Diyos. Tuloy ko lang po, Joshua 22:32. At si Pinehas na anak ng paring si Eleazar at ang mga pinuno ay bumalik mula sa mga anak ni Ruben at Gad sa lupain ng Gilead at nagtungo sa lupain ng Kanaan sa sambayan ng Israel at sila ay dinalhan nila ng balita. Verse 33. Ang ulat ay ikinatuwa ng mga anak ni Israel. Good news po yun. At pinuri ng mga anak ni Israel ang Diyos. Kasi nga, nag-akala sila na magre-rebelde po yung kanilang mga kapatid. At hindi na nagsalita pa ng pakikidigma laban sa kanila. Nawasakin ang lupain tinitirhan ng mga anak ni Ruben at ng mga anak ni Gad. Verse 34. Ang dambana ay tinawag na saksi, witness, or ed, or Gilead in Hebrew. Tinawag na saksi ng mga Ruben at ng mga anak ni Gad sapagkat wika nila ito ay saksi sa pagitan natin ng Panginoon ay Diyos. So, hindi lang ito, dinagdagan nila ng monumental meaning. Hindi lang ito between relationship na magkakapatid, kundi yung altar na yon ay nagdagdag sila na ito ay saksi sa pagitan natin na ang Panginoon ay Diyos, that the Lord is God. So, nagdagdag sila ng pagpapakita ng monumental memories tungkol doon na ang Panginoon ay Diyos. Diyos ng kapayapaan, Diyos ng comfort, peace. Medyo maganda lang siguro pagkakagawa kaya parang na-misinterpret nila, no? Now, ano ang lesson dito, mga kapatid? Meron pong ano po ba yung gustong i-share sa atin dito ni Lord? Madalas kasi nangyayari ito. Nangyayari po talaga ito in real life sa buhay natin, sa buhay ng mga ibang tao. So, reaction ng magkakapatid from Western and Eastern tribes. So, meron po tayo dito, we have 3 negative and 5 positive principle. Tingnan natin muna yung negative. Ano po ba dapat tingnan natin yung mga negative na reaction na actually itong negative is sinishare lang sa atin na hindi dapat nagiging negative ang isang tao. Pero pinakita dito yung ano po ba ang mga reaction na hindi dapat ginagawa at iniiwasan. So number 1, 3 negative principle. Do not judge your brothers based on what you heard only. Kulang ng you. Kasi nakalagay po yan dito sa verse 11, may nadinig sila. Tignan nyo yung Ruben, yung Gad, gumawa ng altar. O hindi pa naman lang nakikita. Nagbatay lang sila sa kwento, nadinig pala, ando na kaagad, no, mga kapatid, yung kanilang, ando na kaagad yung kanilang, tag dito, parang reaction. So, nagbatay lang sila sa pakikinig, pero hindi pa naman napapatunayan. Kaya minsan nag-iipon, tawag dito, nag-ipon-ipon kaagad sila, no, para mag-declare ng war. Kaya mga kapatid, na importante po ito na minsan, pag tayo po nakakabalita, minsan andun kaagad yung reaction, no? Yung, buti nga sa'yo, ganon, no? Teka lang, alamin mo muna. So, mga kapatid, importante po yung hindi tayo nagbabatay muna dapat sa kwento. Alamin muna bago tayo mag-comment. Sila, ang nangyari, andun ka agad. Ang bilis ng reaction nila. So, sabi sa Santiago, chapter 4, verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humahatol sa kautusan,
hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. So, anong nangyari? Parang ganun nga ang nangyari. Nagkaroon kagad ng negatibong reaction tong mga nasa Western tribes. Ano pa? Number 2, do not react carelessly to your brothers. Kasi mga kapatid nila ito, based on misinterpretation. Sabi sa verse 12, nang ito ay marinig ng mga anak ni Israel, na-confirm nila, nadinig, ang buong kapulungan ay nagtipon sa Shilo upang makipagdigma laban sa kanila. So, merong nagbabadyang labanan. Mga kapatid nila ito eh. So, nagbate na naman sila sa nadinig nila and then na-misinterpret nila. Nga nagtayo daw ng dambana. Una, nadinig lang nila sa verse 11. So, kumilos kagad yung kanilang mentality. And then, verse 12, nag-ipon-ipon na para mag-declare ng war. Kung mapapatunayan. So, yung misinterpretation, no? Andun kaagad yung galit nila at gusto kaagad gerahin yung kanilang mga kapatid. Which is, negatibong reaction po yun. Sabi sa Matthew 5, verse 22, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Marami pong inamyendahan si Jesus from Old to New Testament. So, huwag ka agad magre-react. Even yung words, huwag ka agad magsasalita ng ulol. Mabigat na po eh. 3 po yung klase ng mga ano dito. Bawat napupot sa kanyang kapatid, napupot lang, eh pwede nang managot sa hukuman. At may magsalitang raka. Ang raka, alam ko, ano to eh, parang may term siya, nakalimutan ko lang. At yung mananagot daw sa Sanhedrin. Okay? And then yung ulul ka is yung full o kaya yung nothing o kaya parang alam ko to, parang sa salita natin sa panahon ngayon masama. Bobo ka, parang ganon, is judgment na yung sinabi ni Jesus ay magdurusa sa apoy na impyerno. So una, mananagot pa lang sa hukuman, pangalawa, sa Sanhedrin. Sa hukuman kasi, hukuman to ng mga tao. Sa Sanhedrin kasi, kapag ang issue tungkol sa religious, sa Sanhedrin po yun, yung justice hall ng mga Hudyo, pag may issue about religion. And then, mabigat yung salitang ulul ka, magdurusa sa apoy na impyerno. At ang sabi sa unang 1, chapter 3, verse 15, at ang sino mang napupot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Napupot pa lang yun, At nalalaman ninyo ang buhay ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nanatili sa sino mang mamamatay tao. Kasi ang puot ay pwedeng magsimula doon. Bago mapatay ng tao ang isang kanyang kapwa, ang kapwa niya nagmula yun sa puot. So, dalawa na po yun. Do not judge your brother based on what you heard only. Pangalawa, do not react carelessly to your brothers as enemy based on misinterpretation. Pangatlo, meron pa ko. Do not accuse treachery to your brothers based on their looks. Verse 16, pagdating nila po doon, ang mga pari at mga elders, hanggang verse 20, nakita nila yung ginawang altar. Anong kataksilan? Sabi nila, sa verse 16, itong inyong ginawa laban sa Diyos. So, andun kaagad yung taksil kaagad sila. Hindi man lang nagtanong, bakit yung ginawa ito? Anong ibig sabihin ito? Andun na kaagad yung yung parang nag-accuse na po sila sa kanilang mga kapatid sa paggawa ng dambana na andun kaagad, nagre-rebelde na kaagad daw sila. Batay lang sa kanilang nakita. So, marami po ganyan, Hindi mo pa tinatanong, nakita mo lang, ang dami ng paghatol. Sabi sa John chapter 7, verse 24,
Huwag kayong humatol batay sa inyo. Huwag kayong humatol batay sa nakikita o anyo ng tao. Huwag tayo humatol kung ano man yung itsura ng tao. O ano man yung mga nakikita nyo sa tao. For example, nakita nila yung altar, nakatindig. Siguro nagandahan sila. Akala nila altar talaga. Para bang inisip nila, humiwalay na po ng pagsamba ang mga Israelita. Ang utos po ni Moses, ang utos ng Panginoon, isa lang yung magiging tabernacle of meeting nila. Wala pong wala pong extra tabernacle na isa lang ang tabernacle ng buong Israelita. Hindi pwedeng gumawa ng dalawa. Kaya nung panahon ni Jesus, isa lang ang templo. Kaya nga, nung nakita nila na parang tabernacle lang ginawa, parang altar. Kaya nga sabi dito, ulit 7:24, huwag kayong humatol batay sa inyo, kundi humatol kayo ng matuwid sa paghatol. Roma 14:10-12, at ikaw, bakit mo hinatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit tinahamak mo iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Hahatulan po tayong lahat. Kaya be careful to accuse. So, yun po yun, mga negative. 3 negative principles. Do not judge your brother based on what you heard. Do not react carelessly to your brothers as enemy based on misinterpretation. And do not accuse treachery to your brothers based on their looks. Now, we have 5 positive naman. Yung negative, ibig sabihin yung do not do that. Parang huwag natin gagayahin yun. It is a commandments po yun. Huwag natin siyang tutularan. Actually, 4 po ito nakaraan yan, natagdagan isa. So, magiging positive, 5 positive po yun. Ano po yun? Yung positibong prinsipyo na pwede i-apply. Ano yung reaction na pwede natin tingnan? Sabi nito, they confess and defend God before their brothers. Itong day, sino po ba yan? Ito po yung nasa loob ng Kanaan. Ito po yung mga nag-react. So, ang reaction nila ay meron din namang good works or positive. Sabihin, mga kapatid, gusto nilang mag-confess yung mga kapatid nila at depensahan, mga kapatid, ang Panginoon sa kanyang mga kapatid. Sabihin, ang priority ay si Lord. Sabihin na binigyan nila ng importansya ang Panginoon. Ito yung mga nasa western side. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan nila na sabihin yung bang i-declare nila ang Diyos sa harapang ng kanilang mga kapatid na akala lumiliko o kaya nagre-rebelde. Matthew 10:32-33 sabi dito, kaya ang bawat kumikilala sa akin, o kaya kinikilala si Lord sa mga kapatid niya, kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. So, yun nga, gusto nilang ipagtanggol ang Diyos, ipakilala ang Diyos sa kanilang mga kapatid. Ngunit, sino mang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Okay. Sa pangalawa, ito yung positive side. They have learned from their disobedience in the past. Positive din po ito. Nag-react din po sila because may natutunan sila sa nakaraan. Tulad nung binabanggit ni Pinehas in verse 17-20, natuto na po sila doon sa pagsamba sa Baal, Peor. Ano nangyari? Nagkaroon ng salot, 24,000 ang namatay. At yung ginawang kasalanan ni Achan na nagnakaw, nagtago ng kayamanan, marami rin namatay dahil sa kanyang kasalanan. So, ipinaalala rin, ito yung good example, yung positive side po, na ipaalala yung mga nakaraan at matuto sila sa mga nakaraan. Sabi nga sa Roma chapter 15,
Verse 4 to 6, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtityaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ngayon, ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhati ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang mga Israelita po ay in New Testament, marami na pong natutunan sa mga nakaraan. Kaya nga, hindi lang po si Paul sumulat sa Roma, even si Paul sumulat din sa 1 Corinthians chapter 10. Yung mga previous na failures nila, yung mga natutunan nila, ay binabanggit para huwag nang maulit. Yung mga ninuno po nila. Number 3, ito naman, kanina, yung number 1 tsaka number 2, ito yung mga kapatid sa western side, yung mga nasa Kanaan. Ito naman, number 3, ito naman yung mga nasa anak ni Ruben, tsaka ni Gad, at kalahati ni Manasseh. The humble response of the Reubenites, Gadites po yan, and the half of Manasseh after accusation. So after accusation, hindi naman sila nagalit, mga kapatid. Kaya nga hindi natuloy yung gera dahil nagpakumbaba sila sa pagsagot sa pari nila na si Pinehas. High priest po nila yon, si Pinehas. Sabi sa Kawikaan chapter 15 verse 1 to 2, napapawi ng puot ang sagot na malumanay. So very kalmado lang po sila. Kaya nga po sinasabi nila, kung kami nagkasala, ang Diyos nang gumanti sa amin. Pero pinatunayan nila, sinagot nila ng maayos si Pinehas. Kaya nga, nakakapawi ng puot ang sagot na malumanay. Kapag nagalit, kasi yung accusation, nakakaano po yan eh. May konting galit po yun, accusation eh. Para bang hindi pa napapatunayan kung totoo, pero inakusahan kagad na naghihimagsik. Medyo pangit din po talagang pakinggan. Pero, wala tayong nabasa na medyo nag-react ng negative yung mga anak ni Ruben. Naging kalmado lang po sila. Kaya nga sabi dito sa Kawikaan, nakakapawi ng puot ang sagot ng malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Ang dila ng marunong ay nagbabadyat ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga hangal ay nagbubuhos ng kahangalan. Mga kapatid, napakalaking lesson po ito sa atin. No? So, kung tayo po ay mabibigla, biglang lang tayong sasabihan, minsan di mo alam, mag-iisip ka, ano bang ginawa ko? Minsan may mga ganong reaction. So, minsan kakaproblema dahil nasasagot din natin ng pabalang, pasigaw, instead na malumanay, so nagkakaroon ng clash. No? So, ang Panginoon ay hindi nagtuturo ng labanan mo ang umaapi sa iyo, labanan mo yung mga nangahamak sa iyo. Ang Panginoon lagi sinasabi, no, vengeance is mine. Pagpakumbaba. Ako ang gaganti kung meron man taong gumagawa ng masama, hayaan natin ang Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, iiwas po tayo. Magpapakumbaba. Ika-apat, the high priest, si Pinehas, and the elders persuade them not to turn away from God. Ito po. Importante po ito, no, na bagamat ang reaction medyo mataas yung tono siguro, pero ang pakay nila ay huwag lumayo sa Diyos. Nagbigay sila ng example, si Baal Peor, ano nangyari? Napahamak yung iba, si Achan. So nakakatulong po ito para ipaalala na ayaw ng Diyos yon. Kaya huwag silang lumayo sa Diyos, huwag silang tumalikod sa Diyos. If ever, halimbawa, may kapatid ka o kaya sa church, mayroong humihiwalay sa Diyos, halimbawa, hindi na nag-church at bumabalik sa lumang buhay, pag meron tayong nakikita na umiiwas, lumalayo na sa Panginoon, if ever, kausapin po natin. Sabi ni Santiago, no, chapter 5, verse 19 to 20, mga kapatid ko,
kung sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Kaya pinapanumbalik. So ito yung pakay nila Pinehas na akala ay nagtataksil po. So ikalima, ito na, dagdag lang natin. Because isa pa ho, natakot po sila Pinehas at mga elders because they were afraid of God's wrath. Natatakot na parusahan ng Panginoon. Tulad na nangyari kay Baal, yung mga sumamba kay Baal, 24,000 yung Israelitang namatay, nagkaroon ng salot, katulad ng kay Ekang. Hindi lang po yan, yung mga anak ni Korah na nagrebelde rin, yung mga hayop, mga gustong maging priest, marami pong mga nagrebelde noon na ang galit ng Diyos ang nagparusa. Kung babalikan po natin ito, ang mga Israelita 20 years old and above na lalaki na lumabas sa Egypt ay nasa 603,550. Tanging si Joshua lamang ang natira at si Caleb na nakapasok sa Promised Land. Lahat po yun namatay dahil sa galit ng Diyos. So marami na pong mga example sa Bible na nagpapakita na takot ng Israelita sa galit ng Diyos. Na takot sila baka magalit ng Diyos sa kanila, sa ginawa ni Ruben, ni Gad, madadamay po ang ibang mga kapatid nila. Pero, alam naman natin na hindi naman nangyari yun. Kaya, this is a good news din. Positive side po ito na dapat tayo man, kaya naman din tayo nag-iingat kasi takot din tayo mapahamak ang ating kaluluwa, no, sa kapahamakan ng impyerno. Ayaw natin magpahamak. Gusto natin nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Kaya nga, kapag ang tao po ay natatakot, meron siyang kaalaman at karunungan galing sa Diyos. Kaya dapat tayo matakot sa Diyos. Sabi dito sa Job chapter 28 verse 28, ang tao, at sa tao ay sinabi niya, narito ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Kaya napakalaga mga kapatid na matatakot talaga tayo sa Panginoon upang uiwas sa mga pagkakasala at kapahamakan. So nawa ay nakadagdag po ito sa atin na very naman po ito parang practical ethics po ito. Christian ethics actually for everyday lives, araw-araw, nangyayari po ito na maling akala, mabilis ang mag-react, negative ka agad, nagsasalita ng napapasigaw. Tayo naman, minsan, tumatanggap tayo ng biglang sigaw, biglang pagalit. So, dapat ready tayo. And then, just relax. Teka lang, ano pong problema? Magpakumbaba po tayo kahit paano magsumagot po tayo ng malumanay para makaiwas, mga kapatid. Ito naman ay turo ng Panginoon. It's our practical Christian ethics na maging humble tayo lagi. Una sa Panginoon at sa kapwa. Magandang gabi po sa inyo at sa bawat isa sa church. Salamat po sa Panginoon. Nawa, kung kayo pinabless, please pakishare na lang po itong teaching na to sa inyong kamag-anak, kaibigan, mahal sa buhay. Salamat po. Let's pray. Diyos Ama, salamat po sa kabutihan mo at natuloy din po yung na pending po na gawain. Last week po, brown out. Pero salamat po. At ngayon po ay nagpatuloy ang teaching na ito, series of teaching. Malapit na po kami matapos, Lord, hanggang chapter 24 ng ang Book of Joshua. So, bless niyo po kami na maunawa pa namin yung mga susunod na chapters. At nawa ay matuto kami sa iyo at nakita namin kung ano pa yung mga dapat namin matutunan sa mga susunod na araw. Salamat po ng marami. Patuloy ko tinataas sa inyo ang complete recovery po ni Brother Nelson Ferrer na naoperahan sa na-bypass ang operation niya sa puso niya, aming Diyos. Nataas ko rin po ang blessing po ng
mga Calvary Chapel Manila na nasa mission po sila, medical mission, patuloy niyo po sa Ingles. At nawa ay maraming makakilala sa iyo, Panginoon. At makatulong sila sa maraming mga nangangailangan magpapagaling po at mga gamot. Dalangin din namin ang protection sa kanilang pag-iingat aming Diyos pag-uwi, Ama. Maraming po salamat. Patuloy ko tinataas yung kalusugan ni Brother Edgar dito sa church. Bless rin po, Lord, ang kalusugan ni Kim, ni Mami, at ni Nanay, aming Diyos. Salamat po. Tinataas namin ang lahat. In Jesus' name, pray. God bless you all po. Salamat po sa Panginoon. Ingatan po kayo ng Panginoon.